Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga lizard ang isa sa pinakapaboritong kainin ng mga predator. Ang hindi mo alam, marami sa kanila ay may mga superpowers na ngayon mo lang mapapanood. Mula sa butiki na may water gun hanggang sa bayawak na malakas mamalo ng buntot. Lahat ng yan ay mapapanood mo for today's episode. Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang FTP Channel. Kung mahilig ka sa mga butiki at lizards, siguradong mag-i-enjoy ka sa ating compilation videos na ginawa ko para lang sa inyo. Medyo mahaba-haba ang video na ito pero siguradong marami kayong matututunan. Ang video na ito ay dati ko nang naipost noong August 2022. Kung ready ka na sa unang video, umpisahan na natin. Para makilala ang una nating bida, tumungo muna tayo sa mainit na desyerto ng Australia. Maraming gutom na predator dito, mula sa naglalaki ang agila hanggang sa mga tao. Dahil dyan, nakaisip ng paraan ang munting lizard na to para takutin ang kanyang mga kalaban. Sa oras ng may gustong manakit sa kanila, pinapatayo nito ang sobrang balat sa kanilang leeg para magmukha silang delikado at nakakatakot na halimaw. Ang tawag sa lizard na to ay frilled lizard at ito marahil ang pinakapaborito kong lizard sa ating list. Tingnan mo naman, sinong predator ang gaganahang mang-hunting sa lizard na to kung parang out of this world ang kanilang itsura. Kung tutuusin, wala silang panganib na dala sa mga tao. Pero kung singlaki sila ng mga dinosaur, good luck na lang. Primary target ang tingin ng mga maninila sa lizard, lalo na ang bayawak. Ang hindi nila alam, ito ay may secret weapon. Yan ay ang kanilang buntot na parang latigo kung pumalo. Sa tuwing may kalaban, napapatras nila ito dahil sa kanilang malakas na tail whip attack. Ang matamaan ng kanilang buntot ay sobrang sakit kung humagupit at maski ang mga leopard ay natatakot lumapit. Sorry na lang kung sino man ang tamaan ng buntot, kaya you better watch out. Ito ang isang bata na nasampulan ng lizard. Napaka-curious din ng pusa na to, kaya ito ang kanyang napala. Ito naman ang butiki na hindi malakas mamalo ng buntot, pero ang kanilang buntot ay may kakaibang superpowers. Sa tuwing may kalaban, naglalabas ito ng mabaho at malagkit na likido na ginagamit nilang pantaboy sa mga kalaban. Gaganahan ka pa bang lumapit sa kanila kung babariling ka neto ng water gun? Dahil dyan, napapatras nila ang sinumang may balak lumapit. Hindi kaya magtropa ang butiki na to at mga skunk sa paggamit ng mabahong likido? Dito pa rin sa Australia, may matabang bubuli na mukhang ordinaryo, pero pag nilabas ang dila, siguradong mapapaatras ka. Oh, no! Sila ang blue tongue skink at ganito nila depensahan ang kanilang sarili. Sa tuwing may kalaban, nilalabas nila ang kanilang dila na may matingkad na kulay asul. What? Sa Animal Kingdom, ang matingkad na kulay asul ay simbolo ng nakakalasong kemikal. Dahil dyan, inaakala ng mga predator na may kamandag ang mga skink. Ang hindi nila alam, it's a prank at wala naman talagang lason ang blue tongue skink at sa halip na katakutan, madalas pa nga itong alagaan ng mga tao. Marami sa mga butike ang nagpapakita ng threat display. Nakanganga ito at akmang mangangagat. Hindi ito masakit mangagat based on my experience, pero kung ganito kalaki ang tuko nakakagat sa'yo, di bali na lang. Kung hindi tumalab ang kanilang threat display, may iba pang pakulo ang mga butike para layuan mo sila. Kung minsan, gumagawa sila ng ingay na parang batang may tantrum. Para silang takore na may pinakukulo ang tubig. Parang mas nakakainganyo pa silang hawakan kung ganyan ka-cute ang kanilang boses. Kasing cute din nila ang palaka pag nagalit. Kung lahat ng kanilang panakot ay hindi gumana, may huling pakulo ang mga butiki. Yan ay ang kakayahang putulin ng ilang parte ng kanilang katawan para makatakas. Ang tawag dito ay caudal ototomy. Sa tuwing hawak ng kalaban ang kanilang buntot o braso, kaya nila itong baliin. Sa ganitong paraan, ang kanilang buntot lang ang makukuha at hindi ang kanilang buong katawan. Don't worry,
kaya nilang muling patubuin ang kanilang katawan at yun ang isa sa kanilang superpowers. Kung pupunta naman tayo sa disyerto ng North America, tahanan ito ng mababangis na hayop gaya ng coyote, rattlesnake at ng mga lawin. Kaya naman ang munting lizard na to ay nakaisip ng nakakadiring paraan para palayasin ang sinumang may masamang balak sa kanila. Sila ang mga horned lizard at gumagamit sila ng kanilang mismong dugo para takutin ang mga predator. Medyo mabaho ang dugo na nilalabas nila at may kakaibang lasa, kaya turn off ang predator na lumapit sa kanila. Kung minsan, para lang makaiwas sa kalaban, nagpapanggap na patay ang mga lizard. Ang tawag dito ay apparent death at mabisa ito para layuan sila ng mga kalaban. Sino ba naman ang gaganahang kumain ng butike na kamamatay lang? Pag umalis na ang kalaban, saka lang sila muling kikilos. Ang sabi ng mga war experts, attack is the best defense. Yan ang motto ng mga tegu lizards, kaya kakaunting hayop lang ang kayang lumapit sa kanila. Agresibo kasi ito at hindi papayag na bulihin sila ng mas malalaking hayop. Ang pag-atake nila sa kalaban ay paraan ng depensa dahil nawawalan ng gana ang mga predator sa pagkain na marunong lumaban. Gaya ng lalaki na to na sinampula ng tegu lizard. Ang ibang bayawak gaya ng basilisk ay may flight response at mas gustong tumakas kaysa lumaban. Mabilis itong tumakbo at sa sobrang tulin, kaya nilang tumawid sa taas ng tubig. Mahaba ang kanilang daliri at may malapad na paa, sapat upang makasagap ng hangin panlakad sa tubig. Sa tuwing may nakikita silang papalapit na ahas, pumupuslit ang mga basilisk sa tubig kung saan hindi sila kayang sundan ng kalaban. Gaya ng basilisk na to na tumakas sa aso. Oh gosh, it's coming right over here. Meron namang isang uri ng lizard na hindi kayang tumakbo sa tubig pero kaya naman nilang lumipad. Ito ang mga flying lizard ng Southeast Asia at mapalad tayo na makikita rin ito sa Pilipinas. Sa tuwing may kalaban, ginagamit ng mga flying lizard ang kanilang ekstrang balat para mag-glide sa hangin at lumipat ng kabilang puno. Sa sobrang bihasa nilang mag-glide, kaya nilang tawirin ang distansya na 160 feet. Oh, wow! Yun nga lang, pati ang mga ahas rito ay nakapag-adapt at marunong ding lumipad. Sobrang mortal enemy ng mga lizard ang snakes, kaya ang mga kamilyon ay nakahanap ng tusong paraan. Sa tuwing may ahas, pinapalaki nila ang kanilang katawan para kumbinsihin ang ahas na hindi sila kasya sa bibig. Humihigop ng maraming hangin ang kamilyon para lumaki ang kanilang tiyan. Dahil dyan, nahihirapan ang ahas na kainin ang kamilyon. Pero madalas sa ganitong tactic ay epic fail at hindi naman talaga effective. Halos lahat na ata ng tricks and tactics ay naisip na ng mga lizards at maski ang gumamit ng armor ay hindi nila pinalagpas. Gaya ng armored lizard na balot ng matigas na kaliskis para tamarin ang mga predator na kainin sila. Sino ba naman ang carnivore na gaganahan sa makadurog ipe na singtigas ng bato? Kung minsan, kinakagat nila ang kanilang buntot para bumilog ang kanilang katawan at protektahan ang malambot nitong tiyan. Kundi lang ako animal expert, malamang ay aakalain kong ito ang anak ng dragon. Dito pa rin sa Australia, may lizard na sobrang balot ng tinik para silang pinaglihi sa barbed wire. Ito ang mga thorny devil at ang nakakatusok na tinik ang napili nilang self-defense. Maganda itong depensa dahil sino bang gutom na predator ang may ganang kumain sa naglalakad na cactus? Ikaw, alin sa mga hayop na aking itinampok ang pinaka nagustuhan mo? Trip mo rin ba mag-alaga ng lizard in the future? Comment down below to share your thoughts. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Alma Zarza de la Cruz. Hello rin kay Blake Alden Serrano. What's up kay Cedric Josh Ritual. Shoutout kay James Cedric De Leon. Kian Andre L. Libutan. Zane Andre Garais. Jello Katindoy.
At kay Laika Akat Martin mula kay Fritz Claudio ng Rojas City Capiz. Kung ang kanina ay tungkol sa self-defense ng mga lizards, ito naman ay tungkol sa kung paano sila humuli ng biktima. Ang video na ito ay dati ko nang naipost noong December 2023. Ito at panuorin nyo. Noong unang panahon, naglipa na ang mga higanteng dinosaur na kumakain ng maliliit na hayop. Kundi lang dahil sa pagtama ng bulalakaw na nagdulot ng dilubyo, buhay pa rin sana ang mga dinosaur. Sa kasalukuyang panahon, meron pa rin namang mga natitirang dinosaur. Ito yung mga lizard na kahit hindi man kasing laki ng dinosaur, nananatili pa ring mabangis at mahusay na predator. Kaya naman sa video na ito, makikilala ninyo ang iba't ibang lizards na mahusay humuli ng prey at matitinik na hunter. Simulan natin sa mga anouli. Isa itong uri ng lizard na makikita sa North at Central America. Kasali sila sa ating listahan dahil kinakain ito ang kahit ano basta kasya sa kanilang bunganga. Hinuhuli nila ang kanilang target gamit ang Melanesian nilang technique. Ang mga anouli ay kaya magpalit ng kulay, kaya hindi na namamalayan ang kanilang biktima na malapit na pala sila. Napakabilis din nilang umakyat ng puno, kaya walang takas ang kanilang biktima. Dahil sa kanilang bangis bilang hunter, kabilang ang anouli sa listahan ng matitinik na lizards. Ang susunod ay ang gecko o butiki. Pamilyar tayong lahat sa lizard na ito dahil halos lahat naman ng bahay ay may butiki sa kisame. Isinama ko sila sa listahan dahil kung gaano kaliit ang kanilang katawan, siya namang ibinawi nila sa tapang at bangis. Ito ang bulilit na wag mong iismulin. Biruin mo yun, kahit ang higanting gagamba ay walang panama sa gutom na gecko. Kahit ang mga ipis na halos kasing laki lang nila ay walang kawala pag silang naging target. Kaya naman kung maraming ipis sa inyong bahay, subukan mong mag-alaga ng maraming butiki at sa gayon, merong kang tigakain ng mga pesteng insekto sa inyong lugar. Next ay ang mga agamid. Makikita ito sa mabuhangin disyerto ng Africa at Asia. Sa tuwing sila ay tsumitsyempo ng pagkain, nagtatago ito sa buhanginan. Naghihintay sila ng may mapapadpad na insekto. Isang maling galaw lang ng insekto, ito na ang kanyang katapusan. Kung minsan, sinusubukan ng mga agamid ang kanilang swerte para makahuli ng langaw. Para mas mabilis silang makahuli ng langaw, ang mga agamid ay natutong lumapit sa mga leon. Ang mga leon kasi ay palaging pinuputakti ng langaw, kaya ito ang kanilang tsansa para samantalahin ang pagkakataon. Habang natutulog ang mga leon, kumikilos ng dahan-dahan ang mga agamid. Iyan ay para hulihin ang mga langaw na dumadapo sa balat ng leon. Isinama ko ang mga agamid sa ating listahan ng matitinik na hunter dahil sila lamang ang lizard na may lakas ng loob upang lumapit sa leon para lang humuli ng langaw. Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! O ito, nakakita ka na ba ng lizard na parang dinosaur kung kumilos? Ito ang mga collared lizard. Sobrang amazing ng mga lizard na ito dahil sa tuwing naghahanap sila ng makakain, tumatakbo ito gamit ang dalawang paa na parabang Tyrannosaurus Rex. Dahil sa kanilang bilis tumakbo, walang kawala ang mga prey. Madalas sa mga collared lizard ay kinukolekta para gawing exotic pet. Kaya sino mag-aakala na ang maliit na lizard na ito ay para palang buhay na dinosaur kung humanap ng pagkain. Ang susunod ay ang chameleon. Ito na ata ang pinakapaborito kong lizard sa ating listahan ng mahusay na hunter. Kilala ang mga chameleon sa Animal Kingdom dahil sa husay nitong magpalit ng kulay. Mahusay ito sa camouflage, kaya hindi sila madaling makita ng kanilang tinatarget.
napakabagal kumilos ng mga chameleon, pero meron naman silang dila na kayang dakmain ang biktima. Ang mga chameleon ay isa sa pinakamahusay na hunter sa pamilya ng lizards dahil ginagamit nila ang kanilang mahaba at madikit na dila. Alam mo ba na ang dila ng chameleon ay 2 beses na mas mahaba pa sa kanilang mismong katawan? Dahil dyan, abot na abot nila ang mga insekto. Dito sa disyerto ng Amerika, merong lizard na binansagang monster o halimaw. Ito ang mga Gila monster. Naging notorious ang lizard na ito dahil bukod sa matakaw itong kumain, nagtataglay pa ito ng kamandag. Ang mga Gila monster ay gumagamit ng venom upang madaling mamatay ang kanilang biktima sa isang kagat lang. Kung minsan, ginagamit din nila ang kanilang kamandag upang depensahan ang kanilang sarili sa mga kalaban. Gaya ng mga chameleon, mabagal lang din ito kung kumilos, kaya mahalaga sa mga Gila monster na magtaglay ng kamandag para madali sa kanila ang makahanap ng pagkain. Dito naman sa kagubatan ng Amerika, matatagpuan ang basilisk. Gaya ng ibang lizard na ating nakalakay, meron din itong superpowers. Alam mo ba na ang mga basilisk ay kayang tumakbo sa taas ng tubig? Sa sobrang bilis, hindi sila lumulubog. Dahil sa talento ng basilisk, kaya nilang tumawid ng ilog nang walang kahirap-hirap. Medyo nakakatakot tignan ng mga basilisk dahil mukha talaga silang halimaw. Bagay na bagay ang kanilang itsura dahil para din itong halimaw kung umatake. Maski ang kanilang mga kapwa lizard ay hindi ligtas sa kanilang kumukulong sikmura. Ang mga basilisk lizard ay cannibal. Ibig sabihin, kumakain sila ng kanilang kapwa basilisk. Dahil sa kanilang itsura, nai-imagine ko tuloy na siguro ganito ang itsura ng mga dinosaur noong nabubuhay pa sila. Ito ang uri ng lizard na mahirap kalabanin dahil sa ubod ng kapal ang balat nito. Maski ang mga cobra ay natatakot sa monitor lizard dahil halos hindi ito tinatabla ng tuklaw. Maraming talento ang mga bayawak kaya masasabi natin na isa sila sa pinaka-ultimate hunter sa mundo ng mga lizards. Kaya nitong umakyat ng puno kaya walang takas sa mga hayop na nakatira sa mataas na lugar. Hindi mapili sa pagkain ng monitor lizard. Basta kasya sa bunganga, pwede na yung panlaman tiyan. Kahit ano ay kinakain ng bayawak at maski ang patay na daga ay suwak sa panlasa nila. Malakas ang loob at napakatapang ng mga monitor lizard kaya hindi sila mag-aalinlangan lumapit sa tao. Ito ang naranasan ng babae na ito habang nagpapakain ng mga pagong. Aba, nang agaw pa ng pagkain. Hindi rin sila magpapatalo sa malalaking predator dahil ginagamit nila ang kanilang buntot para ipalo sa kalaban. So matutal, ang mga bayawak ang hayop na hindi mo gugustuhin makasalubong kung isa kang maliit na hayop. Ang panghuli sa ating listahan ay ang pinakahari ng mga lizards. Isa itong uri ng bayawak na matatagpuan lamang sa Indonesia, ngunit sumikat naman sa buong mundo dahil sa napakalaki nitong katawan. Sila ang kinatatakutang Komodo dragon. Tinawag silang dragon dahil sila ang pinakamalaking lizard sa buong mundo. Kaya nitong tumibang ng 90 kilos o halos kasing bigat ng 2 refrigerator. Kakaiba ang mga Komodo dragon dahil ang kagat nito ay may kamandag. May sapat itong kamandag upang magpatumba ng kalabaw. Mabilis din itong kumilos. Kaya nitong tumakbo ng 20 km/h, kaya huwag kang babagal-bagal kung nasa teritoryo ka ng Komodo dragon. Kapag nahuli nila ang kanilang biktima, hindi ito magsasayang ng panahon para sulitin ang kanyang pagkain.
Dahil sa laki ng Komodo dragon, sila marahil ang dinosaur na natitirang buhay sa ating planeta. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating listahan? Alin sa mga lizards na ito ang pinaka nagustuhan mo? Matatakot ka ba kung mapupunta ka sa isla ng mga Komodo dragon? I-comment mo na yan sa baba ng video nang mabasa namin ang iyong opinion. Para sa last video, mapapanood nyo naman ang 13 uri ng lizards na may kakaibang katangian at mga kakaibang talento. Dati ko na itong naipost noong September 2023. Sana ay magustuhan ninyo ang panghuli nating video. Sa video na to, mapapanood mo ang iba't ibang pinakamagandang species ng lizard sa mundo. Mula sa butiki na mukhang buwaya hanggang sa bubuli na kamukha ni Spider-Man. Ilan lang yan sa mapapanood mo for today's episode. Number 1. Sailfin Lizard. Mas kilala sa tawag na ibid, ang mga sailfin lizard ay makikita lamang sa Pilipinas. Meron itong matatalas na kuko, kulay berde ang kaliskis at may mga nakatayong tinik sa likuran. Dito sa bayan ng Hasaan, Misamis Oriental, paborito itong pakainin ng mga lokal na residente gaya ng kangkong, saging at isda. Hindi ito agresibo at wala silang panganib na dala sa mga tao. Bagkus, kinatutuwaan pa ito ng sinumang nakakakita. Dahil sa kanilang ganda, madalas itong hinuhuli ng ilang residente upang ibenta sa mga taong mahilig mag-alaga ng exotic pet. Number 2. Spiny Waterside Skink. Isa na naman itong species ng bubuli na mukhang mini version ng buwaya. Dito sa gubat ng Kalawan, Laguna, pwede kang makahuli ng mga rare na Spiny Waterside Skink. Kung susuriin ang kanilang likod, nababalot ito ng nakaumbok na kaliskis na nahahawig sa likod ng buwaya. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ito agresibong uri ng bubuli at mas gusto pa nila ang magtago sa ilalim ng gubat. Dahil sa kanilang ganda, hinuhuli ito ng mga hunter upang ipagbenta sa illegal pet trade. Oh no! Bago pa tayo magpatuloy, don't forget to click the like button sa baba ng video. Salamat! Number 3. Flying Gecko. Sigurado ay familiar ka na sa mga flying lizard, pero sigurado akong hindi ka pa nakakakita ng lumilipad na butiki. Kamukha lang din nila ang mga butiki na makikita sa inyong bahay, pero kapansin-pansin ang mga flying gecko dahil sa kanilang ekstrang balat. Ang kanilang malapad na balat ang siyang ginagamit nila sa tuwing nagaglide o dumadausdos sa ere. Kung paano natin gamitin ang tela upang mag-paragliding, ganon din lumipad sa hangin ang flying gecko. Ang uri ng butiki na to ay makikita sa buong Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Kaya mapalad tayo na ang ating bansa ay nabiyayaan ng mga amazing species ng hayop. Number 4. Crocodile Skink. Kung ang Pilipinas ay may bubuli na kamukha ng buwaya, ang isla ng New Guinea sa timog ng Mindanao ay may bubuli na mukhang bagong pisang dinosaur. Meron din itong matatalas na kaliskis sa likod at ulo na korte ng buwaya. Ang bubuli na to ay lumalaki lang ng 2 pulgada, kaya walang dahilan para katakutan mo ang mga cute na bulinggit dinosaur. Ang tanging hayop na natatakot sa kanila ay mga uod at insekto dahil ito ang paborito nilang kainin. Number 5. Armadillo Lizard. Sa itsura at tibay ng kanilang balat, hindi nakakapagtaka kung bakit ito ipinangalan sa armadillo. Ito kasi ang kanilang defense mechanism sa tuwing may predator na balak silang kainin. Kinakagat nila ang kanilang buntot upang bumilog at takipan ang kanilang malambot na tiyan. Makikita lang ito sa mainit na bahagi ng South Africa kung saan nakapag-adapt silang mabuhay bilang apex predator ng mga insekto. Humahaba lang ito ng 3.5 inches mula ulo hanggang paa. Sa tuwing hawak mo ang armadillo lizard, para ka na ring may hawak na mini dragon sa iyong palad. Number 6.
Cayman lizard. Ito naman ang isang lizard na hindi lang kamukha ng buhaya, kuhang-kuha din ito ang kilos ng tunay na crocodile. Semi-aquatic kasi ang lizard na to at kinakain ng anumang hayop na kasya sa kanyang bibig. Makikita lang sa South America ang species na to kung saan unti-unti nang sumisikat sa mga pet collector ang pag-aalaga sa kanila. Gaya sa video, makikita ang malaking pagkakahawig nila sa buhaya. Ang tawag dito ay mimicking. Ginagaya ng ilang lizard ang itsura ng buhaya para magpanggap na sila ay mabangis na hayop. Number 7. Blue Tree Monitor. Kung ang Pilipinas ay may dilaw na bayawak, ito naman ang bayawak na kulay asul. Ang species ng bayawak na to ay makikita lang sa ilang bahagi ng Indonesia kung saan mamamataan mo sila sa taas ng puno. Sa ating listahan, ito ang pinaka-rare o nanganganib ng maubos. Maganda kasi ang kulay nito at pawang kakaiba sa lahat ng bayawak, kaya ito hinuhuli upang ibenta sa illegal pet trade. Sa Indonesia, ipinagbabawal ang panguhuli sa bayawak na to at may kaukulang parusa sa sinumang lalabag sa batas. Number 8. Spider-Man agama. Nang dahil sa kakaibang color pattern ng kanilang katawan, tinawag itong Spider-Man dahil para silang nakasuot ng costume. O diba? Kamukha ba? May kita lang ito sa disyerto ng Africa kung saan mahilig silang magbilad sa araw para kumuha ng enerhiya. Importante sa mga lalaki ang kanilang matingkad na kulay dahil ito ang kanilang paraan para pukawin ang atensyon ng mga babae. Sa mata ng mga babaeng agamid, ang lalaking agama na may matingkad na kulay ay senyalis ng malusog ng pangangatawan, kaya ito ang pinipili nilang mating partner. Number 9. Parsons Chameleon. Isa ito sa pinakamalaking species ng chameleon. Kaya nitong humaba ng 27 inches o lagpas ng 2 ruler. Kasama sila sa ating list dahil sa kakayahan nitong magpalit ng kulay. Nagbabago ang kanilang kulay depende sa kanilang mood kung sila ba ay galit, masaya o nagugutom. Nag-iiba rin ang kulay nito sa tuwing mainit o malamig ang paligid. Sila ay mga arboreal animals kaya madalas mo silang nakikitang namamalagi sa taas ng puno. Hindi maikakaila na ito ay special na species ng lizard kaya maraming reptile lover ang nahihilig mag-alaga nito. Number 10. Fiji Crested Iguana. Ang magandang iguana na to ay makikita lamang sa isla ng Fiji. Gaya ng mga blue monitor lizard, ang Fiji Crested Iguana ay malapit na ring maubos at considered bilang critically endangered animals. Nagsimulang maubos ang kanilang populasyon simula nang dumating ang mga tao sa isla ng Fiji at sirain ang kanilang natural habitat. Sa ngayon, may mga private collectors at zoos ang nag-aalaga at nagpaparami sa mga crested iguana. Ito ay upang muling maibalik ang sigla ng kanilang populasyon at maabutan pa ng susunod na henerasyon. Number 11. Green Anole. Kung ang sa Pilipinas, butike ang pinakapangkaraniwang lizard na makikita mo sa pader, sa Amerika, ang mga anole ang pinakamadalas makita ng mga tao rito. Ang mga green anole kasi ay nakapag-adapt ng mabuhay kasama ng mga tao at hindi ito pihikan sa environment. Kahit maliit, agresibo ang lizard na to at willing mangagat ng daliri. Ang mga lalaking anole ay may ekstrang balat sa leeg o dewlap na ginagamit nila bilang pang-attract ng mating partner. Mahirap ang kompetisyon ng mga lalaking anole at kung minsan, nauuwi sa madugong sagupaan. Number 12. Pinocchio Lizard. Tinawag itong Pinocchio dahil sa mahaba nitong sungay na aakalain mong mahabang ilong. Tinatawag rin itong horned anole at tanging sa bansang Ecuador lang ito matatagpuan. Espesyal ang lizard na to dahil minsan na itong inakalang extinct o ubus na. 1956 pa kasi nang huling beses na makita ito ng mga siyentipiko.
Kaya naman noong 2004, laking gulat ng mga scientifico nang muling namataan ang kanilang populasyon sa ilang gubat ng Ecuador. Hudyat ito na hindi pa huli ang lahat para sa amazing Pinocchio lizard. Number 13. Spiny-tailed lizard. Sa lahat ng lizard na kasali sa ating list, ang spiny-tailed lizard ang gusto kong alagaan. Paano ba naman? Sila lang ata ang lizard na mahilig magpakamot ng tiyan. Hindi lang yan, ang kanilang pamilya ay binubuo ng 16 species, kaya kung trip mong mag-alaga ng Uromastyx, maraming species ang pwede mong pagpilian. Gaya ng isa na to na kayang palakihin ang tiyan para takutin ang kanyang amo. Kahit sino, ano man ang edad, pwedeng mag-alaga nito. Basta hindi ka takot sa mga lizard gaya ng chikiting na to. Ikaw, nasubukan mo na bang mag-alaga ng lizards? Comment down below kung ano ang iyong exotic pet at kung paano mo ito inalagaan. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!